Magandang araw at muli ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at ngayon ay continue natin yung topic natin from last night about sa creation ng Lord. So, ang title ng ating series ngayon ay God Redemption. So, ang verse natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Genesis pa rin, 3 verse 16 hanggang 19. So, sabi dito, I'll make your pains in childbearing persevere with painful labor. You will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. To Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. So, dito sa Genesis 3:16 hanggang 19, dito yung about sa pagkakasala na nagawa ni na Eva at Adan. At dahil nga rin sa kanyang wife na si Eva, kung kaya sinabi din ng Panginoon na maging sa panganak niya, paglilihi pa lang niya ay mahihirapan na siya. Marami na siyang mararamdaman at ang sinabi naman niya kay Adan na sabi nga kung saan ka nang galing ay doon ka nang babalik, which is to sa alabok. So yun yung curse na ibinigay sa kanila ng Panginoon sapagkat ng time na yun, nasa kanila na yung lahat. Subalit dahil sa kinain nila yung pinagbabawal na prutas, nalaman nila lahat ng nangyayari, even sa sarili nila nagkaroon sila ng curiosity. So yun, at doon na nagsimula yung kasalanan. So para po sa ating katuruan ngayon, sabi doon, the result of the fall are, saan ba daw nag-result yung kasalanan na ginawa nila? First is suffering. At dito nga, sabi doon nung una pa lang na sinabi ng Panginoon na mahihirapan na siya mga anak, paglilihi ay makakaranas talaga siya ng paghihirap, at hanggang ngayon nararanasan niya ng mga kababaihan. At ganun din naman, after ang suffering nila, sabi doon, ay babalik din tayo doon sa pagkamatay. At yun nga yun, mangyayari sa atin, unlike dati na talagang ilang years, 100 years. Pero sa atin ngayon, habang tumatagal yung panahon, habang mas lalong nagkakasala ang tao, ay mas lalong umiikli yung buhay ng bawat isa sa atin. Then number 3, sabi dito, fall of the nation. So ito nga yung nangyari na sabi nga sa angkan at sa lahi ni Adan at Eve nagmula yung lahat ng lahi na meron tayo ngayon. And dahil nga dyan, yung kasalanan ay sabi nga ay nagpasalin-salin. And hanggang ngayon, marami pa rin talaga na nalalaglag sa pagkakasala. At bilang mga tao, lahat yan nararanasan natin. Even, sabi nga, sino man yan ay bilang isang tao, hindi pa rin natin maiwasan na magkaroon ng pagkakasala at magkakos ito ng suffering and also ng death. So, para naman po sa ating application, sabi dito, be an agent of restoration. God calls people to fight human suffering. So, sabi doon, maging isang halimbawa, mabuting halimbawa tayo na maging isa tayong agent ng ating Panginoon of restoration. Ibig sabihin, yung pagbabago ay makita sa atin at labanan natin yung mga suffering o yung mga bagay na pwedeng maging dahilan upang malugmok ulit tayo sa pagkakasala o maging alipin tayo ng pagkakasala. So,
as a Christian, kailangan makita sa atin na talagang we are an agent at tayo yung magiging testimony sa kanila na being a Christian is talagang makikita doon na kaya natin kontrolin yung lahat ng bagay. I mean, yung sarili natin to avoid all the sin or para maiwasan yung mga pagkakamali sa atin. Although, darating tayo sa point na mahihirapan pa rin tayo, but still, if we have a God and as an agent of God, alam na natin kung paano tayo lalapit sa ating Diyos. So, number 2, be optimistic that God makes a world a better place. Sabi doon, maging optimistic tayo that God makes a world a better place. Lagi nating isipin o lagi nating itanim sa puso at isipan natin na yung lugar na meron tayo ngayon, it's a better place for us. At sabi nga no iba, palala daw ng palala ang mundo, pero ang totoo, hindi naman talaga siya palala ng palala, pabuti ng pabuti, dahil yung mga nangyayari ngayon ay lahat yan ay nakasala dun sa Bible. Ibig sabihin, nalalapit na talaga yung pagbalik ng ating Panginoon and it's a good sign na sabi nga hindi yan sa palala sapagkat yan yung nais ng Diyos at yan yung sabi nga bunga ng kautusan o ng banal na aklat, which is yung Bible, na darating yung time na restore tayo ng ating Panginoon, kukunin tayo, at kapag dumating yung time na yan, dapat makasama tayo doon at hindi tayo maiwan. So number 3, sabi dito, believe in the victory of the Great Commission. So maniwala tayo na sa victory ng Great Commission, darating yung time na lahat tayo ay sama-sama magpupuri pa rin sa ating Panginoon. At huwag nating sayangin yung pagkakataon na nasa piling na tayo ng Panginoon, nasa paglilingkod na tayo sa Kanya, is aalis pa tayo. Although, yun nga, marami tayong pinagdaraanan, mga trials sa buhay, mga pagsubok, but still, believe in the victory of the Great Commission na lahat ng nakasaad sa Bible, lahat yan mangyayari. At kailangan nating panghawakan yung mga bagay na yan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay, sabi nga ay, yung buhay natin is masaya. Maraming sitwasyon yung susubukan tayo, maraming sitwasyon yung ipararanas sa atin yung pinakamahirap na bagay na hindi natin nararanasan upang makita sa atin kung gaano ba talaga kalalim yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. So again, ito yung continuation ng topic natin at mahaba-haba pang topic yung tatalakayin natin para mabuo ito at para maunawa natin kung ano ba talaga yung kabuuan ng Biblia. So, ang title natin topic ngayon is God's Plan of Redemption. So, I hope may natutunan tayo. Salamat sa panonood at pakikinig at pagpalain tayo natin, Panginoon.